Nagsagawa ng consultative meeting ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo pero hindi sumipot dyan ang 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, anong tinalakay dito sa pagpupulong ng consultative meeting ng BRC? Yes, Jiggy, sumentro ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kaina sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo doon pa rin sa issue ng flood control scandal. At imbitado dyan yung 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico pero hindi sila dumalo sa pagdinig na yan. Bagay na ikinadismaya ni Senator Win Gatchalian. Ayon kay Senator Win, opisyal silang ipinatatawag at valid yung invitation sa kanila. At kung totoo daw yung kanilang testimonya, dapat daw ay inilatag nila ito sa venue kung saan dapat ay naipaliwanag sa mga senador at nasa loob nga ito ng isang consultative meeting. Kung matatandaan natin, Jiggy, yung hearing ng Blue Ribbon na pinangunahan nila Senators Pia Cayetano, Alan Cayetano at Senator Dante Marcoleta noong Huwebes, doon pumunta itong 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico at nagturo nga sila. Nagbanggit ng ilang pangalan ng mga politiko na di umano nahatiran nila ng mali-maletang pera at kabilang nga dyan sila Senators Erwin Tulfo at Tito Sono na parehas na itinanggi yang akusasyon na yan. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan. At may nang sinabi ni Senator Cayetano na hindi otorisado ang BRC meeting ngayong araw. Anong reaksyon dito ng Gatchalian Block? Alam mo, Jiggy, simula pa last week, nagpapalitan na lang talaga ng batikos itong kampo ni Senator Alan Cayetano at yung kampo ni Senator Win Gatchalian. For today, talagang binakbakan nitong Blue Ribbon Committee members under Senator Win Gatchalian yung naging pagdinig noong Huwebes. Dahil ang sabi nga nila, yung hearing daw nila Senator Cayetano at Senator Marcoleta noong Huwebes na Blue Ribbon Committee ay hindi legal at tinawag pa nga ni Senator Erwin na hawsyaw. Pakinggan natin ang pahayag nila Senator Erwin Tulfo at Senator Kiko Pangilinan kaugnay niyan. It was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. The so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. Jiggy, si Senator Raffy Tulfo naman tinawag na live selling yung ginawang pagdinig ng Blue Ribbon under Senators Cayetano and Marcoleta noong nakaraang Huwebes. At hindi rin daw dapat tinatawag na bayani yung nagpakilalang 18 bagmen ni Zaldico dahil sinungaling daw ang mga ito at hindi nagkatugma-tugma at inconsistent yung kanilang mga pahayag. Narito ang bahagi ng pahayag naman ni Senator Raffy Tulfo. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Zaldico, naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Jiggy, inimbitahan din sa meeting yung ilang mga kongresista na itinuro nga nung 18 nagpakilalang bagmen kasama na dyan si Congressman Martin Romualdez. Pero walang dumating doon sa mga in-invite na kongresista pero nagpasabi ang Secretary General ng Kamara na dahil yan sa interparliamentary courtesy. Samantala ngayong hapon ay naka-receive ng sulat itong opisina ni Senator Erwin Tulfo mula sa anak ni Senator Loren Legarda mula kay Congressman Leandro Leviste at sinasabi nitong kinikilala niya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee under kay Senator Erwin Tulfo at handa raw siyang makipagtulungan at magbigay ng impormasyon. Jiggy. At mayan, kaninang umaga, nakita ko yung live mode sa pagdating ng 18 Marines dyan sa Senado. At sa halip nga na pumunta sa meeting ni Senator Tulfo ay dumiretso sila
sa tanggapan ni Senator Robin Padilla at nagpa-press con. Pero sinasabi ni Attorney Baligod, di nila iniisnab yung pagdinig, yung meeting, pero nandun sila, handa naman silang pumunta, bagamat meron silang concern sa magiging trato or magiging security nila. So, doon sa press con ay ano ba yung tinalakay dito at ano pa yung ibang mga napag-usapan, Mayan? Jiggy, kasi umpisahan ko lang kaya hindi sila agad nakapasok ng Senate building kanina. Wala raw kasi silang reply doon sa Secretariat ng Blue Ribbon kung sila ba ay pupunta sa pagdinig ngayong araw. So nagulat, hindi naman nagulat, pero yun nga, in the middle of the hearing, sinabi ni Senator Erwin na nasa baba na pala yung 18 nagpakilalang bagmen. And sinundo sila mismo ni Senator Robin Padilla kasi natatagalan nga at hindi sila makaakyat at hindi sila makapasok ng building. Yun pala, inaayos yung requirements para makapasok sila kasi nga kailangan ng QR code. Pero yun nga, tama ka, Jiggy, nung finally naayos yung requirements para makapasok sila ng Senate premises ay hindi naman sila dumiretso doon sa pagdinig kung saan sila ay iniimbita, kundi dumiretso sila sa 5th floor sa opisina ni Senator Robin Padilla para doon sila mag-press con. At ang sinasabi nila ay kinababahala daw nila na ang nangunguna o nagpe-preside sa hearing ay si Senator Erwin Tulfo na isa sa mga tinutukoy ng isa sa bagmen na yan, isa sa 18 bagmen na yan na di umano nakatanggap ng mali-maletang pera. Pero ang sinasabi nila, ready silang humarap sa pagdinig, either yung pinangungunahan nila Senator Cayetano o itong pinangungunahan ni Senator Tulfo, pero ang panawagan nila kung pwede mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo, wag siya yung manguna, kundi ibang senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Levito Baligod na siyang legal counsel nitong 18 bagmen na ito. We are worried, but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Siyempre, Jiggy, pinasagot natin si Senator Erwin Tulfo kung siya ba ay ready mag-inhibit. At ready naman daw mag-inhibit ang senador sa susunod na hearing. Hindi raw kailangan siya ang mag-preside bilang delikadesa na rin. Ibibigay niya raw yan sa ibang senador na miyembro ng Blue Ribbon Committee. Pero humirit din siya na mukha naman daw PR at optics lang yung pagpunta ng 18 bagmen na yan kasi nga hindi naman dumiretso sa hearing kundi nag-press conference lang. Samantala, bahagi rin ng hearing kanina, Jiggy, maikwento ko na rin, ay dumalo si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, kung saan nag-report siya sa mga senador nung kanilang analysis sa pag-aaral doon sa mga salaysay at testimonya ng 18 bagmen na yan. At lumalabas ayon kay Director Matibag na marami daw inconsistencies at kaduda-duda at butas doon sa mga puntos na inilabas nila. Kaya ang tingin nila, Director Matibag, weak yung kanilang salaysay, coached o itinuro yung kanilang salaysay at hindi raw magagamit para makapagsampa ng kaso sa korte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Melvin Matibag, ang direktor naman ng NBI. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang pisikal na ebidensya. Kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung birinig doon pa po namin ito at tanungin isa-isa, mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. Marami pong inconsistency masyado. Jiggy, maagang tinapos ng Blue Ribbon Committee yung kanilang consultative meeting bilang pagrespeto na rin daw sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao at para makapag-prepare din daw ang block o yung kampo nila Senator Gatchalian para sa pagtulong sa mga biktima. Bagay na sinabi rin ni Senator Cayetano sa kanyang press conference ngayong hapon. Ayon kay Senator Alan Cayetano, naghahanda rin daw sila sa pagtulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan muna ang litas mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.